Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating devotion ay makikita sa ikadalawang mga kronika, kabanata 31, talata 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos ng pista, ang mga Israelita na nagsidalo roon ay nagpunta sa mga bayan ng Juda at pinagdudurog nila ang mga aala-alang bato at pinagpuputol-putol ang mga posting simbolo ng Diyosang si Asherah. Giniba nila mga sambahan sa matataas na lugar sa buong Juda, Benjamin, Ephraim at Manase. Pagkatapos nilang gibayin ang lahat ng ito, umuwi silang lahat sa kanilang mga bayan at lupain. Ipinagbukod-bukod ni Hizkiya ang mga pari at ang mga Levita ayon sa kanilang gawain sa templo ng Panginoon, para mag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon, para magpasalamat at umawit ng mapapuri sa mga pintuan ng templo. Nagbigay si Hezekiah ng sarili niyang mga hayop para sa mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi at para rin sa araw ng pamapahinga, sa pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista ayon sa nakasulat sa kautusan ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi ay mula sa aklat na ikalawang mga kronika, kabanata 31, talata 4 hanggang 6. Iniutos ni Hezekiah sa mga taga-Jerusalem na ibigay sa mga pari at Levita ang para sa mga ito upang ang buong panahon nila ay maiukol sa kanilang tungkulin ayon sa kautusan ni Yahuwah. Pagkatanggap ng utos, ang mga Israelita ay nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa pangunay nilang ani ng trigo, alak, langis, at pulot at iba pang bunga ng kanilang bukid. Nagbigay din sila ng 10 bahagi ng lahat ng kanilang kinita. Ang mga taga-Huda at mga Israelitang naninira sa mga lungsod ng Huda ay nagbigay rin ng 10 bahagi ng kanilang mga baka, tupa at lahat ng mga inani sa kanilang lupain. Nagdala rin sila ng napakaraming mga handog na inialay nila kay Yahuwah na kanilang Diyos. Ang kapurihan po ay lagi sa ating Amang Lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin ngayon ay mula sa libro na ikalawang kronika, chapter 31, verses 7 to 12. Sinimulan nila ang pag-iipon nito ng 3 buwan at natapos sa 7 buwan. Nang makita ni Ezekias at ng kanyang mga opisyal ang mga nakatumpok na ito, pinuri nila ang Panginoon at pinasalamatan ang mga mamamayan niyang Israelita. Tinanong ni Ezekias ang mga pari at mga Levita tungkol sa mga nakatumpok. Sumagot si Azarias, ang punong pari na mula sa angkan ni Sadok, mula nang nagsimulang magdala ang mga tao ng kanilang mga handog sa templo ng Panginoon, nagkaroon na kami ng sapat na pagkain at marami pang sumobra, dahil pinagpala ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan. Nagutos si Ezekias na gumawa ng mga bodega sa templo ng Panginoon, at nangyari nga ito, at matapat na dinala roon ng mga tao ang kanilang mga handog, mga ikapu at ang mga bagay na itinalaga nila sa Panginoon. Si Conanias na isang Levita ang siyang pinagkatiwalaan ng mga bagay na ito, at katulong niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Simei. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ay makikita sa 2 Chronicles chapter 31 verses 13 to 15. Ito po ang nakasulat. Sina Jehiel, Asasiya, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakiya, Mahat at Binaya ang mga tagapangasiwa sa ilalim ng pamamahala ni Conania at Shimi. Pinili sila ni Haring Hizkiya at Azariah na punong opisyal ng templo ng Diyos. Si Kori na anak ni Imna na Levita na tagabantay sa silangang pintuan ng templo ang pinagkatiwalaan sa pamahagi ng mga handog na kusang loob na ibinibigay sa Diyos at sa bagay na ipinalaga sa Panginoon at ng mga banal na handog. Ang matatapan niyang katulong ay sina Eden, Minyamin,
Joshua, Shimaya, Amaria at Sikanyas. Pumunta sila sa mga bayan na tiniterhan ng mapari na kanilang kadugo at ipinamahagi sa kanilang bahagi sa mga handog ayon sa kanilang grupo at tungkulin, bata man o matanda. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Hello po. Good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 31 verses 16 to 18. Bawat isa ay tumatanggap ng nauukol sa sarili. Lahat ng lalaki mula sa gulang na 3 taon pataas na may pang-araw-araw na tungkulin sa templo. Ang mga pari ay pangkat-pangkat na inilagay sa kanya-kanyang tungkulin ayon sa kanilang angkan. At ang mga Levita namang mula sa 20 taon pataas ay ayon sa kanilang tungkulin. Itinalang kasama ng mga pari ang kanilang pamilya sapagkat kailangang maging handa sila anumang oras sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na binibigay sa atin na tayo makapagpatuloy sa ating devotion na ginagawa. At tayo po sa 2 Chronicles chapter 31 at ang ating pong babasahin ay mula po sa 19 hanggang 21. Sasabi po dito tungkol naman sa mga pari ng ni Aaron na nakatira sa mga bukiling sa palibot ng mga bayan at sa mga ibang mga bayan. May mga taong pinagkatiwalaan na mamigay ng kanilang mga bahagi at sa bahagi ng lahat ng Levita na nakalista sa talaan ng kanilang angkan. Ganon ang ginawa ni Hezekiah sa buong Juda. Ginawa niya ang mabuti at ang tama at naging tapat siya sa harapan ng Panginoon ng kanyang Diyos. Naging matagumpay siya dahil sa lahat ng ginawa niya sa templo ng Diyos at sa pagsunod niya sa kautusan. Dumulog siya sa kanyang Diyos ng buong puso. Amen. So dito makikita po natin nung ginawa ni Hezekiah yung mabuti at ang tama at naging tapat siya sa harapan ng Panginoon. Naging matagumpay po siya sa lahat ng ginagawa niya doon sa templo. At dito po natin makikita na yung pagsunod niya sa kautusan at yung pagdulog niya doon sa Diyos ng buong puso ay makikita po natin na yung Panginoon ay talaga po pinagpala siya at pinagtagumpay sa lahat ng mga ginagawa niya. So dito makikita po natin na kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, ginagawa natin tapat yung pagsunod, no? At ito ay ginagawa natin ng buong puso. Lagi po andun yung kakibat, yung pagpapala. At gumagalaw po yung Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan na mapatunayan yung kanyang katapatan. So tapat po ang Panginoon, hindi po siya tulad ng tao, no? Kapag pinamit siya po ang isang bagay, ay kanya po itong pinutupad at ang kanyang sinabi, asahan po natin na ito po ay hindi magpupigil, no? Sapagkat sabi po sa Biblia, the Word of God never fail, no? So purihin po ang Panginoon and God bless everyone.